Kaugnay naman ng mga bagong pag-atake ng BIFF, makakausap natin si GMA News stringer Ferdinand Cabrera. Magandang tanghali sa iyo, Ferdy. Magandang tanghali, Rafi. Kagabi, 4 na sunod-sunod na pag-atake na naman ang inilunsad ng grupo ng Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters sa mga lalawigan ng Maguindanao at North Cotabato. Pero ang magandang balita doon ay walang nasaktan sa kanilang pinakahuling mga pag-atake. Nitong weekend lang, umabot sa 7 pag-atake ang isinagawa ng we're saying na yung kagabi ay 4, pero yung dito sa Cotabato City at Maguindanao, hindi pa ina-admit ito ng BIFF. Rafi? Ferdy, ba ito bang mga pag-ataking ito ay harassment lang para lang maipakita na kaya pa rin nilang mag-opensiba laban sa militar at pulisya pagkatapos ng all-out war laban sa kanila noong mga nakarang buwan na, Ferdy? Halos ganito yung mensaheng gustong ipaabot ng BIFF based sa analysis na sinasabi sa atin ng militar. At pinuprove nga nila na andyan pa sila sa Maguindanao at ito daw kausap natin yung tagapagsalita ng BIFF at yun nga daw yung sagot nila. Doon sa sinasabing napilay na nga daw yung operasyon ng BIFF after nung offensive sa kanila sa nakaraang mga weeks. So Ferdy, anong ginagawang action ngayon ng pulis at local authorities dyan, lalo na sa Cotabato? Naghigpit ba ng seguridad, Ferdy? Sa Cotabato City, Rafi, ay talagang naghigpit ng seguridad after nga nung sunod-sunod na atake dito sa lungsod. Sa kausap natin yung hepe ng pulisya dito sa syudad, si Colonel Balkin, at sinabi niyang nauna nito ay nakatanggap na sila ng mga threat at hindi nga nila yun sinawalang bahala. At nangyari ngayon nung Sabado ng gabi ang kanilang pinangangambahan. At ngayon ay tinitingnan nila kung ito ba ay related doon sa mga naunang accomplishment nila, katulad na naman yung pagkahuli sa finance officer ng BIFF o kaya sa ibang mga kaso na kanilang hinandal na kung saan nahuli yung mga matataas na leader ng mga lawless group. Okay, maraming salamat sa iyo, GMA News stringer Ferdinand Cabrera.